Davao region, with its rich and diverse agricultural landscape, is one of the major producers of quality agri-fishery commodities in the country. But every year, it is also challenged to various natural disasters and calamities brought by climate change. To address this, the Department of Agriculture, through the Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture, or AMIA program, has implemented climate-resilient agriculture. And rural women are the integral partners of AMIA in effectively implementing these initiatives in various farming and fishing communities. Si Mary Susan P. Villarompi, 35 years old, Purokyo yun ko sa Purok Timogos, talisay sa Distrito Davao Oriental. 12 years na po na member sa Proflic. Ako usa ka anak o mangingisda. So sa ako ang time is kung magdunas lang siya diri sir, kami nagapanguha og kinason. Napoy time na nagapanimilya mi sir. And then napoy time na nagapanguha mi og urchin, mga nagauban sa ko pamukot sa akong papa sir. Para dili sa Daplin siya. Ako si Irene Fernandez, usa ka membro sa Bidoparwa. Na-membro ko 1 year ago. Ang akong produkto karon mais. Tama na din ha, na-ready na siya sa land prep. Ang mais, para pod pagkaon sa itik, benepisyo pod akong mga itikan. Para lilipod ko mabugatan, nasanay na sila sa itik nila, fresh water, and then ilang environment, landong. O ang aman ako sa mais, una, ready for land prep, basal, tanom, diretsyo na siya, manpower. Ako di ay si Junilin Panangay, taga-Duhani ko. Membro ko sa usa ka association nga Executive Parwa, association ni katulong katuig ta ko karon nga nag diri na member diri sa among association tungod kay dito taniyahang mga proyekto sama sa inani maaray tinatagaan jud ninyo insakto nga information sa pagtatanong aron nakuha nga mo mga harvest ug volume ang hatag namo. Mamada nagpuyo sa Purok 2, Surok Gobernador Generoso. 57 years old, sukat sa among pagpanguma, 40 anyos na. Sa una sir, mauto ang kakao nga wala pa gyud maabti sa AMIA. So naamay mga production pero maglisod mi unsaon kanang pag-atiman, naka-production mi pero nag-agi jud ko problema kay wala man may technician nga nagasubaybay. Dako ang kaayo among pasalamat sa AMIA tungod kay sila ang kanang hinungdan sa pag-rehab sa among mga kakao. Kay nagplano naman gud mi nga utlo na to. O kay amo ang sagingan. Pero salamat po nga naabtan sa AMIA, na-rehab ang kakao karon nag-production na. Salamat po sa tanang mga ayuda sa AMIA. Hayahay sa pagpanguma sir, mo brato man or mo mahal ang mga produkto, dili gyud magutman ang farmer. Yeah. Maluhutayon jud sa panginabuhi ning farmer sir. Kay bisan wala pug ka kung mag-farm ka sir, wala kay amo. So nagdepende sa imong pagpugi or paglihok niya. Kung gusto ka magpahulay, magpahulay ka. Pero labaw sa tanan, mahigugmaon ka sa imong mga tanom, magpugi jud kag maayo. Kaya na makakita ka sa imong mga tanom nga kanang nindot na, nagprodukto na. So maunay maka-encourage pud sa imuha nga nindot na pud ang imuhang income. Ako si Josefa Mejos. Ako ang AMIA Focal sa Davao Oriental. 34 years na ko sa service sa Provincial Agriculture Office. Ako nang kasinatian sa agriculture is kinahanglan gyud na agyud kay monitoring sa mga mag-uuma
kay para maimuha silang masubaybayan tapos mahatagan nimo silang insakto nga advice sa ilaha unsa ilang mga pagabuhaton. Unang-una sir, unang masinati yun isa sa anak sa mananagat. Ang una sir is kaning paglain-lain o tempo sa panahon. Sa habagat sir, amihan, o yun ay unang problema sa usa ka mangingisda. Kay kana nga time dili jud makapangisda ang mga mangingisda dili sir kay naay time na amihan or habagat dagko jud siyang balod, di jud mataak ang kanang kadagatan. So ang amo alang sir is update me sa kana nga panahon kay tungod sa LGU o LGU nga update labi na sa weather forecast na ginagamit namo karon. So andam mi kung unsay naabot na ng mga kasinatian labi na anang hangin bagat. Yung manihitabo sa amo ang panguma, agad-agad na mo gina turn over sa LGU para matagaan og solusyon kung unsa man ang amo ang i-apply. At the same time, ang amo ang situation diri, dili man siya flooded, pero normal lang sa amo ang climate. Pag time nga kung ting-ulan, normal lang pod siya og amay po namong produkto diri og salamat kayo sa DA nga gihatag suporta sa amo. Ang sinatian ako sa pag-uma sir kaning adangan kanang piste. Kining panahon karon mo kalit og init nga sakit. Mukalit og ulan nga mag-landslide ang mga kuan dagko ang mga tubig nga moabot makakay. Gamay nga ulan dako ang mga solution atong problema sa mga pesticide. So pasalamat pud ko sa AMIA, sa DA, region province, munisipyo na naghatag pud sa amo og mga ayuda na para sa mga pagsumpo sa mga pagdaot sa tanom. Kani pong pagbaha sir, nagatanom mi og kahoy para marihab tong kahoy nga wala na yung mga kahoy, so nagtanom pud mi mga kahoy. Karon kay parehas namo nga duol na gyud mi sa mandatory nga retirement, so kinanglan na gyud unta nga daghan ang mag-enroll sa agriculture. Sa mga kababaihan o mga kabatanunan nga sa bagong generation, atong gahinan ang atong kultura nga sa aquaculture, na diri ang daghan nimong makuha nga panginabuhian, labi na sa processing foods. Unang-una dyan na nga maoy makuha nga panginabuhian diri sa kabaybayunan labi na sa mga kababaihan. Ako ma-advise sa mga kabatanunan karon, dili lang sa internet, social media mo magdepensa ang pag-uma number 1 gyud nga source of income. Kami nga mga babae, kaya ginamo trabahon kining sama ning pag-uma. So encourage sa mga kababaihan, sa mga inahan nga mutabang sa pagpanguma kay sila ang musunod kay karon nga mga panahon nang pili na kaayo ang mga kabatanon ba nga musunod jud sa pagpanguma. Awhago na tong mga kabatanunan nga mag-enroll sa agriculture ug magtuon, mag-uma, tabangan ang ilang mga ginikanan para mulambo ang atoang panginabuhian. DA AMIA envisions women as vital actors of climate resilience that perform, lead, and empower their communities and make a remarkable impact in the country's agriculture.